Ang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinag-iyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Oh, heto na, mga kababayan ko, breaking news. Anak ng kagwang, mukhang hindi po natakot itong Palacio de Polvoron Bongbong Marcos sa puwersa ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Senador Marcolita, tinuluyan ng kinasuhan po ng kasong plunder dyan sa Sandigan Bayan ni Buying. Sa kabila po nito, nagtapos din naman ang INC We Are One rally dyan sa Liwasang Bonifacio. At nagpakawala po si Atty. Salpanilo. Nakamura. Nagkataik-taik si Bangag sa rally at Senator Robin Padilla, tinawag pong abogado itong Senate of the Malacanang, yung Gatchalian Block. Alam nyo po, malungkot man, pero at least kasama po tayo dito sa mga ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na We Are One. Bago po natin pag-uusapan itong tungkol sa tuluyan ng pagsampa ng kaso laban po kay Senador Marcolita at kay Mike Defensor, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Bago po natin yan pag-uusapan at bago natin pakinggan ang official statement ng Iglesia ni Cristo, pakinggan po muna natin ang mga banat ni, alam naman natin, Team Duterte ho ito. Senador Robin Padilla na parang gusto nang kainin si Kiko Maching. At siyempre, si Atty. Salpanilo na tinatawag silang mga tanga. Okay, ito. Pakinggan natin si Atty. Salpanilo. Upang tayo'y maging malayang totoo dito sa ating bansa. Di na kailangan pa ang INC at kinalimutan na tayo ng mga dating nakatayo rito sa entablado at sinasabing mahal nila ang bayan. Subalit sila ngayon ang naging mandarambog, magnanakaw ng pera ng bayan. Hindi, Atty. Sal. Mga dilawan yan. Bong, bong. Bong, bong. Mukhang hindi maintindihan ng mga nasa administrasyon. Sabi pa naman yung mga nagrarally daw, kailangan should act in accordance with law. Kailangan daw sangayon sa batas. Kayo nga ang naging dahilan kung bakit nasa lawas ang kalye ang mga kababayan natin sapagkat hindi nyo ginagawa ang naaayon sa batas. Galing mo, Atty. Sal. Hindi nila naiintindihan. Sabi niya, bakit selective justice? Sus Mariosep. Selective justice sapagkat ang inuusik niyo lamang ay ang mga kritiko ninyo, yung mga naglalabas ng korupsyon, siya ninyong pinakukulong. Kaya selective justice ang tawag doon. Bakit hindi nyo maintindihan? Napaka-tangiay nyo naman. Si BBM pala tinawag niyang tanga dito. Napaka-TNG nyo naman. In short, tanga. Kasi sabi kasi ni Bongbong na wala daw selective justice yung ginawa ng kanyang administrasyon. Maliwanag naman na lahat ng mga pinangkakasuhan ngayon ay yung mga kritiko niya, mga oposisyon, pinakasuhan ng plunder, mahinayupak. Una nga pinatahimik si Tatay Digong, si Pastor Kibuloy, walang ninakaw yan sa pera ng bayan Jinggoy, dinali din Senador Marcolita, ito talaga walang plunder Pero talagang kinasuhan nila, ang purpose yan, patahimikin at takutin. Kasama si Bato, kasama si Bungo, si Robin, mamaya, nagsasalita din.
Tanga ka daw, Nyor. Mm. Pangulong Marcos Jr., Yan na. biro mo, kating-kati ang kanyang paa. Hindi mapigilan na pumunta sa ibang bansa habang ang bayan natin ay naghihirap, habang ang mga nasa General Santos ay humingi ng ayuda, hindi mabigyan ng katugunan ng kanilang pangangailangan, habang ang mga kababayan natin ay salat sa yaman, salat sa edukasyon, sa lahat ng bagay, nandun siya nagliliwaliw sa Canada. Anong uring presidente ka? Anong oreng presidente ka, Bangag? Ay, Bangag. Nagliwaliw ka. Nasa ibang bansa, nasa Canada. Puta, alam ko, ano rin to, sinalubong to ng rally ng mga makakaliwang grupo, nakakahiya. Tang inumin mo, Bangagin ka. Manhid yan, Atty. Sal. Kaigit si Bangag. Tatapusin ko. Maikli lang, sasabihin ko. Sa wikang dayuhan, alam niyo ba kung ano ang pinakamataas na batas? Sa wikang dayuhan, sinasabi, salus populi est suprema lex. Naglatin na. Latin ba yan? Di yan naintindihan ni Bangag, sir. Ang sinasabi sa wikang I-translate Pilipino, mo sa Pilipino. ang kapakanan ng taong bayan ang pinakamataas na batas. At kung inihingi ng taong bayan na ang pamahalaang iniluklok ng mga kababayan natin ay kinakailangan ng bumaba sa kapangyarihan, yan ang pinakamataas na batas. Kaigit ka. Nyor. Sila po ay inihalal natin. Sa ngayon sa saligang batas, isa lamang ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan. Tayo ho ang lumikha ng pamahalaan. Ano ba ang layunin? Sa ating konstitusyon, nakalagay doon, the primary purpose of the government is to serve and to protect the people. Ang pangunahing layunin ng isang pamahalaan ay pagsilbihan at bigyan ng proteksyon ang mga sambayanang Pilipino na lumikha sa pamahalaan. Tayo ba ay pinagsisilbihan nila? Tayo ba ay binibigyan ng proteksyon? Sila ba ay nagkakamkam ng kayamanan natin? Sila ba ay nagpapahirap sa taong bayan? Sila ba ay lumaluwag sa batas? Hanggang ngayon hindi nila alam yon. Nalalasing sila sa kapangyarihan. Nagpapakasasa sila sa pawis ng mga kababayan natin. Nagliliwaliw. Nakaigit dito si Bongbong kay Senador. Senador. Munti ka na itong mag-senador kasama ko sa pangangampanya dyan Atty. Sal Panelo. Nyar, anong klase kang presidente? Nagliwaliw ka lang daw. Tangingot ka daw. Tangingot mo lang manghid pa, Atty. Sal. Ito, pakinggan natin si Atty. Sal. Alam po ninyo, sa aking pagtatapos, may naalala akong natutuhan ko sa UP College of Law. Alam niyo kung ano? Sa wikang dayuhan ang sabi ganito, for whom the gods wish to destroy, Yan na, they English. first make Na naman. mad. Ang mga tao, ang mga politiko, ang mga nasa kapangyarihan na gusto ng mga Diyos ng tadhana ay ibaon at ilibing sa lupa. Sila ay nilalasing muna sa kapangyarihan. Kaya, sapagkat sila'y nasa kalasingan ng kapangyarihan, ang mga Diyos ng tadhana ay ibabaon na sila.
Babaon si Bangag. Nilalasing sa kapangyarihan. Lasing na lasing ngayon. Biro nyo slogan natin, we are one. Pero sila, ayaw nilang sumali sa atin. Hindi sila kasama sa ating lahat. Anong gagawin natin sa kanila kung ayaw nila? Sipain! Kaya mga kababayan ko, marami pong salamat sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo sapagkat itong kapatiran na ito ang nagpakita ng pagkakaisa. Yan ang panawagan nila mulat sa pool. Magkaisa tayo! Hindi po pwedeng magkawatak-watak tayo. Subalit, pag ang mga nasa kapangyarihan iniligay natin sa kanilang mga posisyon, ay ayaw makipagkaisa. Anong gagawin natin? Sipain nga! Sipain na Tornisal. Oh. Hindi lang ibaon, ililibing natin. Sabi ng Jens Ibaon. Kaya Tornisal, ililibing. Hatakin sa Palasyo de Polvoron. Kaigit-igit ka talaga dito, Nyor. Kaya nananawagan po tayo sa mga nasa kapangyarihan ngayon. Akala nyo siguro ay mananatili kayo sa inyong mga kinaluluklukan. But let me tell you this, sasabihin ko na sa inyo, nabibilang na ang mga araw nyo! Kunti na lang. Nabibilang na ang mga araw ng pagnanakaw ninyo. Nabibilang na ang araw ng paglabag nyo sa batas. Darating ang panahon, yung ginagawa ninyo sa mga taong kritiko ninyo, ang mga pinakukulong nyo, kayo ang ipapasok sa bilangguan! Una na si Dayon Nyor. Inumin mo Dayon Nyor. Kaya- Excited ako dyan. Manalangin po tayo. Sana magbago pa sila. Sana magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga kalooban. Sapagkat pag hindi, maniwala kayo't hindi matatapos ang buwan na ito. Ako. Matatahimik na tayong lahat sapagkat sila'y mananahimik na. Nanahimik na bang buhay? Ulitin naman natin. Isa ang bansa. Isa ang lahi. Isa ang bayan. At isang kabayanihan. We are one! Ang galing ni Panelo magtalumpati talaga. Oh. We are one. We are one. Ang galing. Bago ako umalis, bago ko makalimutan, kabuti ko pa pinapaabot ho ni Presidente Duterte ang kanyang mainit na pagmamahal sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sa lahat ng mga kababayan na hanggang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Maraming salamat, mga kababayan. We are one! Thank you. Grabe talaga, markado kasi din ang Iglesia ni Cristo na Duterte, no? Mula noon eh. Ay, si Tatay Digong kasi may utang na loob. Kaya hanggang ngayon, yung mga Duterte hindi iniiwan ng Iglesia ni Cristo. Tsaka maganda po yung pamalakad talaga ng Duterte, ang liderato para sa bayan. Kaigit-igit si Dayon Nyor. Legit! Ibabaon! Bilang ibabaon, ililibing. Bilang na daw ang mga aral ng mga kawatang. Alam mo, ganda talaga ng magtalumpati si Attorney Sal Panelo. Talagang may diin ba, may hagod, no? Nakasama ko ito sa pangangampanya noon pag siya na po ang tinawag. Talagang ganun talaga siya. Normal po yan kay Attorney Sal Panelo yung mga tune niya. Alam mo yung may trivia lang po tayo kay Attorney Sal Panelo. Si Attorney Sal Panelo, veterano na po talaga yan sa mga pakikibaka.
Siya po ay isa sa mga abogado, mga batang abogado noon, nung martial law, kakapasala ng bar exam. Sila po yung mga kumakalaban noon sa diktadoryang Marcos. I think sila mga 12 silang mga bagitong abogado bagong graduate. Kasama yata nila si Joker Arroyo. Nakikipaglaban yan sa mga Marcos. So talaga noon, nung Marcos admin, talagang anti-Marcos siya. Yung junior, senior yun yung martial law, panahon ng martial law. Sila po yung mga legal ng mga yung nakikipaglaban ng rallyista. Lumaban po sila. Pero nung pagkatapos naman po ng martial law, napalitan naman ni Cory Aquino si Marcos Sr. Ay siyempre si Atty. Sal Panelo, yung abogado na to, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga Pilipino. Nung mga loyalista that time sa kay Cory Aquino, nagrarally din. So marami ding nasaktan ng mga rallyista. Ito yung mga loyalista. Sa panahon ni Cory Aquino, mga loyalista na nagrarally sa kalsada. Alam niyo po ba sino yung abogado ng mga loyalista at nagtatanggol sa mga loyalista? Si Atty. Sal Panelo din. Parang nababaliktad ba? Pero ngayon nandito lumalaban na naman si Atty. Sal Panelo laban sa Marcos. Junior ngayon, hindi naman senior. Ito, pakinggan rin po natin si Senador Robin Padilla na parang gusto nang kainin si Kiko. Karibal talaga sila ni Robin Padilla, pati kay Sharon Cuneta eh. Dagat, wow, dagat. Pinatamaan, alam ko kung sino ang pinatamaan ni Senador Robin Padilla dito. Si yung Gatchalian Black, lalo na po dito si Kiko, si Lacson, at saka itong si Erwin Tolpok. Pakinggan natin ang napakainit din po na talumpati, banat ni Senator Idol Robin Padilla, parang gusto ng mangain ng unggoy. Ito, pakinggan natin. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! Nabungad pa lang. We are one! We are one! Sigurado ako yung mga basher ko sasabihin yan. Hindi naman yan naiintindihan yung we are one. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! Nay, nakong. Tangina, isa na yan si Bindalo Erwin Tolpok. Pati itong si Panpilo Pinky Lacson. Alam mo si Kiko, sayang ka lang Kiko, abogado ka. Ngayon, nahilira ka na sa mga pagkabugago. Ba't yung magkapatid na Tolpok, mga abugago talaga yan? Si Beros naman, abugaga. Masakit ho ito. Sugat na sugat. Ang tama rin naman eh. Tatawagin kayong mga bugago kayo eh. Walang alam sa batas. Feeling may alam sa batas. Mas matalino pa kay Rodante Marcolita. Lalo na si Pinky. Lalo na si Bindaloy Erwin Tulpok na Amerikano. Putang ina. Kailan kaya makulong yan si Erwin? Pag nagiging presidente si Inday, makukulong ho ito talaga. Kasi bakit ka nagiging senador eh? Hindi ka naman Pilipinong hinayupa ka. Mas matalino pa ha. Ito ha, Kiko. Makinig ka, Kiko ha. Abogado ka. Pero abogago ka na ngayon. Kung ang pinag-uusapan ay patungkol sa batas, si Kiko Pangilinan ay nagmistulang walang pinag-aralan sa batas. Ang pagka-abogado niya ay abogago na. No. Kumpara mo dito kay Senator Robin Padilla na kinukutya nila, wala daw alam, pero anak ng kagwang, lumalabas po, si Senator Robin Padilla ang mas may alam sa batas kumpara kay Kiko Matching
na may pinag-aralan sa batas. Yung pinag-aralan ni Kiko Matsing nagiging amahong na. Pero si Robin Padilla, potsa, natututo, nag-aaral at mas matalino pa kumpara sa mga hinayupak ng mga abogagong senador. Abugago! Oh, inuulit pa. Abugago! Sinigaw pa, abugago. Alam nyo, Mm. Assalamualaikum, sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, Mhm. naiintindihan ng lahat. Pag si Kiko, Kaya magpaliwanag. pinipilit siyang pigilan. Mm. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay Pinagkakasuhan na. iniisa-isa na. Kaninang umaga, Mhm. pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Mm. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong ito, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihir. Mhm. Tingnan mo, mas matalino pa si Robin dito. Tayo. Mhm. May warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. May warrant of arrest si Putin. Correct, may warrant of arrest si Putin. Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente. Mhm. Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Diin na diin, no? Literal, walaan. Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Ang galing ni Idol. Walang ganyan kay Kiko. Di ba kay Kiko magaganyan? Pilipino lang ang kaya nyong isurrender! Correct. Mhm. Ano ikakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Hindi. Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami. Libo ang polis, walang humuli sa amin. Paanong takas yun? Mhm. Ang tawag doon, lokohan! Hindi, putang ina. Ang inuin. Lokohan! Lokohan! Lukuhan. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Mm. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Kukomento lang muna ako dito sa sinasabi ni Idol Robin Padilla na, di ba, kakasuhan daw ng obstruction of justice. Kasi daw pinatakas nila si Bato. Grabe, napakasimple lang ho ng logic na yan. Alam nyo ho, ginugulo lang talaga ng mga abogado ng gobyernong Marcos ang sitwasyon. Wala pong warrant of arrest, local warrant of arrest si Senator Bato. Sa totoo lang. Wala pong kaso si Bato dito sa ating bansa. Meron ngayong kaso dyan sa Supreme Court patungkol dyan sa warrant of arrest ng ICC. Pag tiningnan nyo po, wala talagang obstruction dyan. Lalo na sa pangapanahong iyon, niresolba po pa sa Supreme Court yung issue. So walang obstruction. So pinipilit nga ho nila kasuhan itong mga minority. Tingnan mo, ang dami,
na halos lahat yata kinasuhan na. Except dito kay Loren Legarda at kay Pia Cayetano. So lahat kasama si Senator Alan Peter Cayetano, may kaso na rin. May obstruction of justice na rin eh. Kinakasuhan ng Department of Justice. Pero pag tinignan mo, wala talagang obstruction. Kaya nga sabi ni Robin Padilla, mga bugago kayo. Yung sinabi kay Putin, tingnan mo tatamaan din sila dito sinabi ni Robin Padilla. Kasi si Putin, ni-invite ni Bangag, nagtungo si Bangag sa Russia. May napala ba si Bangag sa Russia? Wala. Napahiya lang dun si Bangag. Hindi alam paano gumamit ng earphone, di ba? Sabi ni Vladimir Putin, earphone buang ka. Pahiya lang dun. Tapos ang lakas ng trip niya na sasabihin na punta ka sa Pilipinas, Vladimir Putin. So ngayon, pag pupunta si Vladimir Putin sa Pilipinas, ipapa-aresto rin ba nila? Aarestuhin din ba nila si Vladimir Putin? No? At ipadala sa dahig? Kasi si Vladimir Putin ay mayroong ICC warrant of arrest. So, tama dito si Senator Robin Padilla. Total kayo ay lumuhod man kayo sa ICC, si former President Duterte na mayroong warrant umano sa ICC, nanggay ngayon, hindi natin nakikita yung warrant, ay kinidnap ninyo at pinadala ninyo sa dahig. So ngayon, inimbitan ninyo si Vladimir Putin. Pagdating ba dito ni Vladimir Putin, ay ipapadala ba rin ho ninyo doon sa dahig? O, kidnapin ba rin ninyo? Kasi lumuhod kayo sa International Criminal Court. Tanong yan ni Idol Robin, legit na tanong, dito sa gobyernong Marcos na nakangiwi ang panga. Kaya ba ng Pilipinas na ipa-aresto si Vladimir Putin? Kaya ba ni Bangag na ahasin si Vladimir Putin? Pag ginawa ni Bongbong Marcos, tunaw ang Pilipinas. Kasi magiging double standard dito si Bangag Kung hindi niya gawin na iparesto si Putin, kidnapin niya si Putin kasi may ICC warrant man, lumuhod man si Bangag sa ICC, o di anong klaseng tao kayo? Tama si Robin, ano to, lukuhan? Kaya nga, ang Marcos admin, ito yung punto ni Senator Robin Padilla, ang kaya lang ninyo, ang Pilipino, hindi nyo kaya ang banyaga dahil lumuhod kayo sa banyaga. Yan ang literal. Balikan natin yung intro ng talumpati ni Robin Padilla. Akala ko ba malaya tayo? Di ba? Akala ko ba may kalayaan tayo? Kakaselebrate lang last month ng Independence Day natin at sabay-sabay bumabatak ng first family. Si Da Junior, lakas bumatak si Bake, si Sandro, saka yung dalawa nilang mga anak na tabla rin, lakas din bumatak. Batak na batak live na live. Bumatak ng tali bumabatak. Yan yung question dyan. Nagkaroon ng lokohan, double standard. Kasi nga, ang gobyernong ito, ang tanging pinapatahimik ay nagkikriticize sa kanila, kinakasuhan nila. Ang dami ng biktima. Sobrang nahalata na, putang ina, hindi na ho ito biro Ang biktima nila, naman nagkikriticize sa kanila, Duterte, Pastor Quebuloy, ang dami na. Harry Roque, tingnan mo si Harry Roque, naso nga, hindi makauwi-uwi kasi may warrant, di ginawa ng kasalanan dyan sa Pugo. Jinggoy, pinasuhan na rin. Nakulong na nga si Jinggoy. Bato. Bato de la Rosa. Senator Bongo. Ayan. Robin Padilla. Marcolita. Alan Peter Cayetano. Bilyar. Magkapatid na Bilyar. Ang dami ng kinasuhan. Mga lampas 20 na. Mike Defensor pa. 18 Mares. Di, sabi nga ni sabi na ni Mike Defensor, 40 na daw sila kinakasuhan So, ang biktima ni Bongbong Marcos, more or less, 50 na mga nagkikriticize sa kanila ang ginagagot, pinakulong kasama si Tatay Digong at Pastor Quebuloy. Ganito katindi itong Marcos Jr. admin. Mas masahol pa daw ito sa martial law kasi yung martial law, talagang nagdeklara ng martial law. Ito silent martial law. Alam mo noon daw, kung alam mo yung mali.
alam mong aristuin kapag sinasabi mo. Kumbaga alam mo yung gagawin mo, ito dito hindi mo alam. Pag nagsalita, kasukat kulong, may mga political vloggers pa pala kinakasuhan. Tuloy, Idol Robin. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y kising. Mhm. Sila naman ay hirap din. Mhm. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagre-reklamo. Nabigyan ba ng maleta? Mhm. Ang dami nating mga politiko na dati ay matatapang. Mhm. Matatapang sila. Pero nakakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Nasa na to, Dilawan? Ang galing ni Robin Padilla. Ah! Mm. Alam nyo, ang tatay ko, Mm. si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Mhm. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun. Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Mhm. Pero sigurado ako, masamang loob ng tatay ko. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y binaril. Mhm. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan. Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Ngayon, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami ng dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang, nandiyan kayo, INC. Mhm. We are one! Isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Yan na nga. Alam din ni Robin na Ito, matatapos na. pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman. Pero, nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Mhm. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Masushoot na naman sa Ang, ublo. ang katanungan na lang ngayon, kung ako boy isishoot dito, o O sa dahig. ipapadala ako sa Hague. Mhm. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Ang inang gobyerno talaga, wala nang ano sa batas, no? Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang bulit. Mhm. Tumatalon lang. Wala talagang signal doon kasi. Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, mga Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong.
Putya talaga, no? Alam mo, itong gobyernong ito, pag si Inday Sara maging presidente, grabe ang parusa dito. Paparusahan ng todo talaga itong yung soberenya natin, isinuko natin. Yung sa ICC, ang laki ng problema ni Bongbong Marcos dito. Boyeng Rimulya, lahat sila. Ang laki ng problema, kaya kailangan talaga si Inday Sara talaga maging presidente. Tuloy, Idol Robin. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan ay hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan ay hahayaan nating tapak-tapakan at ibasura na lang para lang sa kanilang mga pansarili. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako. Hindi ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Sama mo si Sharon para... Pero nagtitis ako para sa inyo. Ang lawa na to. Kaya sana mga kababayan ko, huwag tayong maging makasarili. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi niyo yung religion kasi. We are one. We are one. We are one. At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad yung buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat ang punta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. May utang, papayag pa kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan, huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? May exit plan sila, Bakit sa tatakas yung mga na. namumuno sa atin, may exit plan? Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yan ang ilagay ninyo Plano sa nila isip tumakas. ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Utal-utal naman, di ba, Nyor? Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Ayan na po, grabe, ang tindi ng mga berada ni Senator Robin Padilla. Pag tiningnan po natin, mas abogado pa nga dito sa mga abogado ng Gatchalian Black. O, tingnan mo, Kiko Matsing malayo. Abogado, ito na nga ho, formal na pong tinapos
ng Iglesia ni Cristo ang We Are One rally nila sa Liwasang Bonifacio. Pakinggan po natin ang official statement ng INC. Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. O ayan na nga po mga kabisdak, tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang rally. Ang rally ho nila, We Are One rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Pero ito na po mga kababayan ko, breaking news po ito ha. Kasi habang nagko-content po tayo ng video natin na papanoorin po ninyo, aba, sa kabila po ng kaliwat kanang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, ay tinuluyan na pong kinasuhan itong si Senator Rodante Marcolita. O ayan na po mga kababayan ko. Ito po ay balita, news. Ang source natin ay ECM9 News. Kinasuhan na sa Sandigan Bayan ng plunder si Senador Marcolita, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang individual ngayong Biyernes. Ayan na po. Yun na po yung latest po ngayon. Alam nyo po, mga kaibigan ko, itong pagsampa ng plunder labang kay Senador Marcolita, lalo nga bang paigtingin at lalakas ang panawagan ng Iglesia ni Cristo? Magsilabasan na kaya ang milyon-milyong mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo dahil tinuluyan na pong sinampahan ng plunder si Rodante Marcolita? Magtagumpay kaya sila dito? O lalo lang iinit ang bugso ng damdamin ng maraming Pilipino? Kasi nakakatakot po ito pag sinampahan ka ng plunder sa Sandigan Bayan. Pag sinabi ng Sandigan Bayan may probable cause, tapos isyuhan ka ng warrant, talagang aarestuhin ka. Anyway, abangan po natin ang mga susunod na mangyayari dito, na ngayon talagang ang lakas ng panga ni Bongbong Marcos, Boyeng Remulla, na tinuluyan na pong sinampahan ng kasong plunder si Senador Marcolita. Good luck sa inyo, Nyor. Matatapos na nga ba ang kaibangan ng gobyernong ito? Putya, abangan po natin ang susunod na kabanata. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa.
Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.